Magandang araw. Ngayon ay tatalakayan naman natin ang pagsasalaysay. So ano ang pagsasalaysay? Ang pagsasalaysay ay isang uri ng pagpapahayag kung saan nagkukwento tayo ng mga pangyayari o karanasan. Ito ay genre naratibo. Mula ito sa salitang salaysay o kwento. Ito ay maaaring pasulat o pasalita. At ito ang pinakamadalas nating gamitin sa araw-araw dahil palagi tayong nagkukwento sa iba. Itinuturing ding isa sa pinakatandang anyo ng pagpapahayag ang pagsasalaysay dahil dito nagsimula ang alamat, ipiko at iba pang sinaunang kwento. So mayroong 5 hanguan ng isasalaysay. Ibig sabihin nito ay saan maaring manggaling ang ating ikikwento. Una, sariling karanasan. Ito ang pinakamainam na paksa dahil sarili nating naranasan. Alam natin ang buong detalye kaya madali nating mapalawak ang salaysay. Pangalawa, sarili sa narinig o napakinggan ng iba. So, pwedeng galing sa balita, radyo, TV o kwento ng ibang tao. Ang mga naririnig natin ay pwedeng gawing bagong salaysay. Pangatlo, napanood sa telebisyon o pelikula. So, sa mga palabas na pinapanood natin, maaari tayong bumuo ng sariling version ng kwento, basta maging mapanuri. Pang-apat, bungang isip. So, from the word itself, ito ay mga kwentong galing sa ating imahinasyon. Dito mabubuo ang mga malikhaing salaysay. Pang-5, panaginip o bungang tulog. So, minsan, may mga panaginip na parang totoong-totoo. Pwede rin itong gawing magandang salaysay, lalo na kung malikot ang imahinasyon ng manunulat. So, mayroon ding 4 na katangian ng mahusay na salaysay. Una, may maikling ngunit orihinal na pamagat. So, mas madaling tandaan ang pamagat kapag simple pero kakaiba. Pangalawa, malinaw ang kahalagahan ng paksa o pangunahing diwa. So, dapat ramdam ng mamabasa kung bakit mahalaga ang kwento. Pangatlo, maayos ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari. So, dapat diretsahan at hindi maligoy para madaling maintindihan. Pang-4, hindi nakakabagot ang simula at wakas. So, ang umpisa, dapat nakakahatak at kaakit-akit. At ang wakas naman ay memorable o kapanapanabik. So, at iyan ang aking maikling paliwanag tungkol sa pagsasalaysay. Kung ano ito, saan ito nanggaling, at paano ito nagiging mahusay na kwento. At ngayon naman ay tatalakayin natin ang iba't ibang uri ng salaysay. Una ay ang maikling kwento. Ito ay isang maikling salaysay na mabilis basahin, may kaunti lang na tauhan, isang tagpuan at isang pangyayaring umiikot ang kwento. Ang maikling kwento ay diretsahan at may isang aral o mensahe. Halimbawa, si Naya ay nalungkot dahil nawawala ang payong niya. Hinahanap niya ito sa silid-aralan at tatagpuan sa ilalim ng upuan. Natuwa siya at agad umuwi. Bakit ito tinatawag na maikling kwento? Dahil ito ay maikli, may kaunting tauhan, isang lugar at isang pangyayari lamang. Pangalawa ay ang alamat. Ang alamat ay kwento na nagpapaliwanag kung saan nanggaling ang isang lugar, bagay, pangalan, hayop o pangyayari. Ang alamat ay hindi totoo, pero ginagawa para bigyan ng paliwanag ang pinagmulan ng isang bagay. Halimbawa ay ang alamat ng pinya. Ikinukwento nito kung bakit nagkaroon ng maraming mata ang pinya. Ginawa ang alamat para ipaliwanag ang pinagmulan nito. Pangatlo ay ang anekdota. Ang anekdota ay maikling kwento na tungkol sa totoong nangyari sa isang tao. Madalas ito ay nakakatawa o nakakatuwa. Halimbawa, may isang bata na nadapa pero natawa lang siya. Nangyari ito sa isang tao at maikli lang ang kwento at nakakatawa kaya ito ay isang anekdota. Pang-4 naman ay talambuhay. Ang talambuhay ay kwento ng buhay ng isang tao mula pagkabata hanggang sa mga nagawa niya. Maaaring
siya mismo ang sumulat o ibang tao ang sumulat para sa kanya. Ang perpekto na halimbawa dito ay ang talambuhay ni Jose Rizal. Ipinapakita doon o ipinapakita dito ang buong buhay ni Jose Rizal, kung paano siya ipinanganak, mga nagawa niya at paano siya nabuhay. Ito ay talambuhay dahil kwento ito ng tunay na buhay ng isang tao. Panglima naman ay ang nobela. Ang nobela ay isang mahaba at komplikadong kwento. Marami itong tauhan, tagpuan at sunod-sunod na mga pangyayari. Hindi ito natatapos basahin ng mabilis. Madalas, maraming kabanata. Ang halimbawa dito ay ang Noli Me Tangere. Ang Noli Me Tangere ay mahaba na kwento, maraming tauhan kagaya nila Crisostomo, Maria Clara, Ibarra at iba pa. At marami ding lugar na ibinabanggit kung saan ito pinangyarihan. Kaya nobela ang tawag sa Noli Me Tangere. At ang panghuli naman ay ang journal. Ang journal ay isang maikling salaysay na tungkol sa mga totoong pangyayari sa araw-araw. Ito ay fact-based at walang opinyon o haka-haka. Pwede itong tala ng karanasan, nakita o obserbasyon tulad ng travelog. For example is, ngayong araw, marami akong nakita na turista sa parke. Maaga silang dumating at marami ang nagpipicture. So, tinatawag itong journal dahil totoong obserbasyon, maikli at diretsahan at walang opinion. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, dumako naman tayo sa paksang pangangatwiran o argumentatibong pagpapahayag. Ang pangangatwiran o argumentatibong pagpapahayag ay isa sa mga pinakamahalagang kasanayan sa pakikipagkomunikasyon dahil dito nasusubok ang ating kakayahan na magpahayag ng opinyon, magpaliwanag ng dahilan at manghikayat gamit ang lohikal na pag-iisip at ebidensya. Kahulugan ng pangangatwiran ayon kay Badayos 2001. Ang pangangatwiran ay isang pagpapahayag na nagbibigay ng sapat na katibayan o patunay upang ang isang panukala ay maging kapanipaniwala, katanggap-tanggap, tulad ng mga nakikita natin sa korte. Ibig sabihin nito ay hindi lamang ito basta-basta na opinyon lamang, ito ay sinusuportahan ng mga dahilan, datos, at katotohanan. So in short term, pangangatwiran is a process wherein we defend our own opinion using logical explanation and concrete examples and evidences. Ang pangangatwiran ay hindi lamang ginagamit sa formal na debate kundi pati na rin sa araw-araw na pagkikipag-usap. Like for example, kanang na-prove nato nganong ingon ato nabuhat nga decision and nganong ingon ato ang view kanang imo i-argue nganong ingon ato imong view ato nga issue or kanang ingon ato imong belief ato nga issue nganong mao to imong stand ato nga issue. Ngayon, dumako naman tayo sa mga sangkap na mabisang pangangatwiran. In order para ma-effective ang imong reasoning, we need to kanang isaalang-alang ang mga mahahalagang sangkap. Like for example, the first one is paksa. Dapat malinaw at may kabuluhan ang paksang pinagtatalunan. Ang isang mabuting paksa ay may saysay, napapanahon at may kakayahang magbigay interes sa tagapakinig. For example, ang social media ba ay mas nakakatulong o nakakasira sa kabataan? Kana palandaan nga kanang topic or paksa kay kanang naghatag na o kanang nanay interest, makakot nag-interest sa kaning mga tagapakinig or kanang listener kay kanang wala mag-argue na ka nga mag-argue na mo nga kanang if kuan ba siya maka good ba siya or kanang bad for the youth or kabataan. The next ang isang sangkap ay kaning pangyayari. So, ito ay tumutukoy sa mga makatotohanang karanasan o sitwasyon na nagpapatibay sa iyong panig. Dito pumapasok ang mga ebidensya. Ikato ko giyon kanina ebidensya, datos, and mga halimbawa mula sa tunay na buhay own experience. For example, ayon sa pag-aaral, ang labis na
may basis gani sa iyang argument. May basis sa iyang argument wherein nga kanang iyang gingon dito ayon nagyusig ayon sa pag-aaral ang labis na paggamit ng social media ay nagdudulot ng stress at mahabang self-esteem sa mga kabataan. So naay basis ang iyang argument. Ang next nga sangkap kay ang proposition. Ito ang pangunahing pahayag o ideyang pinagtatalungan. Dapat kani siya kay kanang clear, malinaw, tiyak at maaaring sang-ayunan o pagtatalunan. So ang proposition ang nagsisilbing puso ng pangangatwiran. For example, dapat bang ipagbawal ang paggamit ng cellphone sa loob ng klase? So kato nga example or kato nga proposition kay kanang known argument or kanang kanang it's either nga mo agree mo or mo disagree ato nga proposition nga dapat ba nga ipagbawal ang usage sa cellphone during class hours or kanang dito sa classroom or during class hours. And then ang next nga sangkap is the personalidad. Mahalaga rin ang asal at karakter ng taong nangangatwiran kay kung ang isang mabuting mangangatwiran ay mahinahon, marunong makinig at marangal magsalita. Ang paraan ng pagbanggit ng argumento ay kasing halaga ng nilalaman nito. So in short term, mao ni siya ang ethics sa argument or etika sa pangangatwiran wherein dinhi makuan ang dinhi nato makita ang credibility sa imuhang mga gipang sulti. Now, let's proceed sa katangian ng mainam na pangangatwiran. So, the first one is hindi maahas magsalita. Ang mabuting mangangatwiran ay kalmado at mahinahon kahit sa gitna ng mainit na usapan. So, ang layunin ay dapat magpaliwanag, hindi makipag-away. So, dapat, if ikaw ang nakipag-argue dito sa ikaw ang debater or kanang mangangatwiran, dapat kay kanang kuan ka kanang kalma ka, bisa na kanang nagkainit na ang laban, dapat kalma lang ka kay ang imuhang goal is mo argue ka or kanang mag-explain ka sa imuhang point, dili makipag-away. Next nga katangian ay kanang may kakayahang magpaliwanag gamit ang angkop na salita. Ang mahusay na pagpili ng salita ay nakakatulong upang maging epektibo ang iyong mensahe. So, dapat di ay you choose the right words nga imuhang gamiton para mas effective ang imuhang ang message, mas effective nga imong ma-relay ang message sa imuhang argument. Next is next nga katangian kay malinaw ang pagpapahayag. Dapat dire-diretso at hindi malabo ang mga idea upang hindi malito ang tagapakinig. So dapat straight to the point and kanang dapat imong evidence kay kanang clear gani kay para dili ma-confuse ang imuhang listener. Next is that dapat mabilis mag-isip. So, sa mga debate o talakayan, mahalaga ang pagiging alerto upang makasagot agad and sa tanong o puna. One of the katangian is that kanang mabilis mag-isip, so quick thinking kay para kung naagali ka ng puna or naagali ka ng makita nga sayop sa imong argument, dali din ka maka-rebut or maka-answer sa iyaha, dali din ka maka-argue back sa iyaha. So, dapat quick thinking ka and alert ka during sa debate kay para ma-answer nimo ang questions nga ibato pud sa imuha and makabawi dayon ka. Ang next kay dapat may kababaang loob. Ang tunay na katalinuhan sa pangangatwiran ay nasusukat sa respeto at kababaang loob, hindi lang sa taas ng boses o dami ng salita. So, kababaang loob, dapat ka ng humble. Ngayon, dumako naman tayo sa kahalagahan ng pangangatwiran. Una, para maipagtanggol ang sarili. Ang pangangatwiran ay nagsisilbing sandata upang maipahayag ang ating panig sa pamamagitan ng lohikal at maayos na pagpapaliwanag na ipapakita natin ang ating katwiran at ipagtatanggol ang ating sarili sa maling paghusga. Pangalawa, paglilinaw ng mga magulong issue. Sa panahon ngayon, nalaganap ang fake news at maling impormasyon, napakahalaga ng kakayahang mga twiran upang malinawan ang katotohanan. Pangatlo, maibahagi ang katotohanan at kaalaman. Sa pamamagitan ng pangangatwiran, na
na ipapahayag natin ang tama at napababago natin ang maling pananaw ng iba. Pang-apat, mahikayat ang paniwalaan. Isang mahusay na mga tuwiran ay may kakayahang magpaniwala at magpaunawa, hindi sa pamamagitan ng lakas ng boses, kundi sa tibay ng katuwiran at ebidensya. Dumako naman tayo sa mga uri ng pangangatwiran. Ang uri ng pangangatwiran ay tumutukoy sa paraan ng pagbuo ng lohikal na pag-iisip upang makabuo ng konklusyon. Sa pangangatwiran, mahalagang alam natin kung paano bumuo ng idea. Like for example, kung nag-start mo siya sa small details to pangkalahatan o mula sa pangkalahatan patungo sa mga tiyak na halimbawa. May dalawang pangunahing uri ng pangangatwiran. Ito ay ang induktibo at deduktibong pangangatwiran. Ang pangangatwirang induktibo ay nagsisimula sa mga tiyak na obserbasyon, karanasan o halimbawa patungo sa isang pangkalahatang konklusyon. So in short term, ikani siya kay nag-start ni siya sa particular to pangkalahatan. So ang ganitong uri ng pangangatwiran ay ipinapakita muna ang mga small details of truth or kanang patunay at pagkatapos ay binubuo mula ito ang isang pangkalahatang idea o prinsipyo. For example, si Anna ay mahilig magbasa ng libro at mataas ang marka. Si Ben ay mahilig ding magbasa at isa rin siyang honor student. Si Carla ay mahilig din magbasa at palaging mataas ang grado. Conclusion, sa makatuwid, ang mga taong mahilig magbasa ay karaniwang matalino o masipag mag-aaral. Pangalawang halimbawa, sa loob ng 3 buwan, tuwing umuulan, lumalakas ang benta ng mga payong sa palengke. So in conclusion, tuwing umuulan, like maragdaghan ang mupalit og payong. So ang ganitong uri ng pangangatwiran ay mahalaga dahil pinapatunayan nito na ang mga paulit-ulit na obserbasyon ay maaaring magbigay ng makatwirang konklusyon. Ngunit dapat tandaan na hindi lahat ng pagbuod ay laging tama dahil batay lamang ito sa mga obserbasyon na maaaring magbago. Next, ang pangangatwirang deduktibo o pasaklaw. Sa pangangatwirang deduktibo, kabaligtaran naman ito ng induktibo, wherein nag-start siya sa pangkalahatang pahayag, prinsipyo o paniniwala at mula ito ay hinuhugot ang mga tiyak na halimbawa o konklusyon. So in short term, ito ay pangkalahatan patungo sa tiyak. So karaniwang ginagamit dito ang tinatawag na syllogismo o syllogism. Syllogism na I mean. So syllogism ito ay isang lohikal na pagpapahayag na may 3 bahagi. Pangkalahatang pahayag, major premise, tiyak na pahayag, minor premise, at conclusion. So halimbawa sa syllogism or syllogismo, lahat ng tao ay namamatay. Si Jose ay tao. Sa makatuwid, si Jose ay mamamatay. So maragaling, from generalize niya to tiyak. So si Jose, lahat ng tao ay kuan dito general dito kay lahat ng tao mamamatay. Then si Jose ay tao, so mao'y tiyak. So from generalize to specific, like from pangkalahatan to tiyak, like lahat ng tao ay mamamatay, si Jose ay tao. So in conclusion, si Jose ay mamamatay dahil siya ay isang tao. Other example kay lahat ng mag-aaral ay kailangang mag-aaral ng mabuti upang makapasa. Like ako, si Rhea ay mahilig mag-aaral. So sa makatuwid, kailangan ko mag-aaral ng mabuti upang makapasa. So from generalized to specific, like lahat na mag-aaral. So I am one of, so gi-generalize niya ang mag-aaral dyan. Tiyak kay ako usa ko ka student or usa ko ka mag-aaral. So in conclusion, I need to study or kailangan ko mag-aaral ng mabuti to pass or makapasa. Next is ang pangangatwirang deduktibo ay mas sistematiko at organisado, kaya ito ay madalas gamitin sa formal na talakayan, research at pagsusulat ng sanaysay. Pinapatunayan nito na ang pangkalahatang batas o prinsipyo ay tutuuin sa particular na kaso. Dumako naman tayo sa pangangatwiran sa pamamagitan ng pagtatalo o argumentasyon. Ang pagtatalo o argumentasyon ay isang uri ng pangangatwiran kung saan dalawang panig ang naglalahad ng kanilang katwiran tungkol sa isang issue.
Layunin nito na patunayan kung alin ang mas may mabigat na batayan at lohikal na paliwanag. Hindi ito isang simpleng palitan ng opinyon, kundi isang masining at lohikal na proseso ng pagbibigay ng paliwanag, patunay at kontrapaliwanag. Ang mahusay na pakikipagtalo ay nangangailangan ng kaalaman, respeto, disiplina at maayos na pananalita. So halimbawa, kung ang paksa ng pagtatalo ay dapat bang pahintulutan ng ang mga estudyante na gumamit ng cellphone sa loob ng klase. Kung ikaw na-agree ka sa kanang katong argument kay kanang pwede ka mo reason out nga kanang oo dahil nakakatulong ito bilang kasangkapan sa pag-aaral. Then kung disagree naman ka, pwede sa ka mo reason nga kanang hindi dahil kanang mura siya makawa sa concentration sa kanang estudyante. So may dalawang uri ng pagtatalo. Ang formal na pagtatalo, isinagsagawa ito sa isang organisadong paraan, may takdang oras, tagapangulo at malinaw na patakaran. Karaniwang ginagawa ito sa mga paaralan, paligsahan o pampublikong debate. For example, sa kanang mga inter-school nga debate competition nga, mugamit sa formal nga nasa na formal nga patakaran o kanang naay mga panel of judges nga mo judge sa debate. So next kay ang di formal na pagtatalo. Nangyayari ito sa pang-araw-araw na sitwasyon gaya ng pag-uusap ng mga magkaibigan, diskusyon sa klase o pagde-debate sa bahay. Halimbawa, ang magkaibigan nag-uusap kung alin ang mas masarap, adobo o sinigang ay isang halimbawa ng di formal na pagtatalo. Ang dalawang ito ay bagamat magkaiba sa forma, ay parehong nakakatulong sa paghasa ng isipan, nagpapalalim ng pag-unawa at nagpapatatag ng sariling paninindigan. Dumako tayo sa undebating Oxford, Oregon. So, ang Oxford, Oregon debate ay tinuturing na pinakapopular na uri ng formal na debate sa mga paaralan at universidad. Sa ganitong uri ng debate, ang dalawang kupunan or kanang two opponent kay dalawang kupunan ay magtatanggol at sa magkasunungat na panig ng isang issue. Ang panig na sumasang-ayon ay tinatawag na affirmative at ang panig na sumasalungat ay tinatawag na negative. So bago magsimula ang laban, karaniwang pinipili ng guro o tagapangulo kung sino ang magiging bahagi ng bawat kupunan. So ikuan sa mga nag-manage or kaning teacher sa ikuan sa teacher kung kinsay apil ana nga group na binibigyan sila ng sapat na oras upang maghanda ng mga argumento, ebidensya at pahayag. So for example, halimbawa sa katong paksa na nga dapat bang bawasan ang oras sa paggamit ng social media ng kabataan? Ang affirmative, kung ikaw naa ka sa affirmative side, pwede ka kanang mo agree nga kanang oo dahil nakakasira ito sa mental health. So kung naa ka sa negative side or disagree ka kay kanang pwede ka moingon nga kuan na mo ka ni agree kay ito ay paraan ng komunikasyon at edukasyon sa modernong panahon. Tatlong mahahalagang bahagi ang Oxford Oregon debate. Una ay ang pagtatanggol ng panig or in English, constructive speech. Wherein ito ang paglalahad ng pangunahing argumento at ebidensya. Pangalawa, sa first kay katong imuha na i-propose ang katong imuhang main argument and evidences. Next is the interpellation o pagtatanungan or the cross-examination mo nga kanang sa court nga i-cross-examine na siya nga kanang para makuan ang credibility sa or kaning pagbibigay ng tanong upang subukin ang totohanan ng kabilang panig mo nga kanagay imuha na siya i-question kung tinuod bagod ang imong mga gipang sulti. The last part is the rebuttal o pangwakas na pagsalungat or the rebuttal speech. Bahaging binubuo ng pagtuligsa o pagpapabulaan sa argumento ng kalaban. So mao to siya.